Huwag daw galawin ang mga Duterte. Mga kabsat. O, si Pulong. Sige, attorney, pasok. Nagbanta si Pulong. Galit na galit si Pulong. Huwag daw silang gagalawin. Wala nang maraming paligoy-ligoy Oh, nakita ko nga to. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagbanta si Pulong? Ha? Nagbanta si Pulong, mga kabunyog, mga kababayan. Ang banta ni Pulong, wag lang daw silang wag lang daw silang salingin. Ha? Ang banta ni Pulong, wag lang daw silang galawin ng mga Duterte. Ito, nanahimik lang kami ng mga Duterte. Pero kung ginalaw nila kami, ang aso nga kumakagat pag tinapakan, iba pag kumagat. No. Sinabi niya yan January 6. Nakakabunyog. So, ang banta ni Pulong, mensahe niya ito siyempre sa administrasyon ni Marcos. Binabantaan niya na nanahimik lang daw silang mga Duterte. Nananahimik ba ang mga Duterte? parang ang layo yata. Nananahimik ba ang mga Duterte? Halos nga araw-araw nagpapa-interview siya, si Baste, si Pulong, ay si Sara. Ang mga DDS supporters, ang mga trolls, vloggers. Tapos sasabihin niya na nanahimik ang mga Duterte. Kung hindi nga lang nakakulong si Duterte, siguro lagi yung nagkukomentaryo sa nangyayari sa bansa. Ito namang si Pulong. Ang sinasabi ni Pulong, nanahimik daw sila. Nanahimik ba ang mga Duterte? Sabi niya, nanahimik daw sila, pero kung ginalaw kami, sabi niya, pag ginalaw daw sila, ang banta niya, ang aso nga, pag kumakagat, ang aso nga kumakagat pag tinapakan. Ang warning ni Pulong, kung tinapakan sila, mangangagat. Ang aso nga daw, pag tinapakan, kumakagat. Iba pag kumagat. Kaya, unang-una, kung may bantang ganyan si Pulong, yung kanyang ama na nga ang kinulong eh. Kung may plano siyang, ano man ang plano nila, dapat matagal nilang ginawa yan. Hindi naman nila magawa yan. Ano bang pinaplano nila? Kudita? O saan kukuha ng kudita? Saan kukuha ng suporta? Wala. Nanawagan sila sa military ng withdrawal of support. Ilan ang tumugon? Isa. Wala. Si Colonel Munga. Gusto nila mag-withdraw na ang military ng support. May tumugon ba sa panawagan nila? Mayroon. Si isa lang, si Colonel Mungaw. Nanawagan sila ng people power. Yung kakampi nilang si Kiko Barsaga, lulusubi na daw yung lulusubi na yung papasukin yung Forbes Park. Ilan ang dumating? 150 katao. Nananawagan si Eric Celis ng people power, nandun sa may Robinson's Galleria, ang dumarating 50 katao. Yan yung Anong gagawin niya? I-impeach si BBM? Paano niya i-impeach yan? Suportado yan ng mga kongresista. Agoy. Ito naman si Pulong kung makapagbanta. Sa totoo lang, ang tagal-tagal na nilang gustong gumanti sa administrasyon. Gusto nilang i-impeach ito, hindi naman nila ma-impeach. Tama. Gusto nila itong paltarsikin sa kudeta, hindi naman nila magawa. Walang support. Gusto nilang mag-people power, hindi rin nila magawa. Wala namang suporta ng tao. Anong binabanta niya? Ang binabanta ba ni Pulong yung binanta ni Sara? Ipapapatay sila PBBM at kakasuhan na naman sila niyan. Kung makapagbanta ito si Pulong, akala mo naman legit. Napakalakas ng suporta sa kanila. Malakas ang suporta sa kanila ng mga vloggers ng DDS saka mga trolls. Pero pagdating sa tao, wala. Wala talaga. Ang nag-mobilize ng malaki Iglesia ni Cristo.
Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi naman yan openly kakampi sa kanila sa Duterte at lalaban sa Marcos. Kaya nga nung gustong sumama ng mga DDS doon sa Luneta, hindi pinapasok Pinalaya ng mga sila. Iglesia. Diba? Parangan tayo. Kaya yan sinasabi na yan ni Pulong, pag kinagat sila. Yung inaristo yung kanilang ama, yung Wala kanilang nga nagawa pinaka-leader, pinaka-idolo, pinaka-tatay. May nagawa ba sila? Wala. Nung inaristo si Kibuloy, Oy. may nagawa ba sila? Why? Oh. Sa totoo lang, ang mensahe na yan ni Pulong, wala naman. Yabang lang. Pag ano daw sila, nananahimik daw silang mga Duterte. Pero pag ginalaw daw sila, anong gagawin sa kanilang ginalaw? Papatayin sila? Hindi naman sila papatayin. Hindi naman ganun ang administrasyon na ito ni Marcos. Hindi naman mamamatay tao ito eh. Hindi ito tulad ng administrasyon nila nung panahon. Ang pwede sa kanila kasuhan. Yun na nga, kinakasuhan na sila ni Trillanes eh. Ayun, yun ang paghandaan niya. O ngayon, kapag inaristo siya, si Pulong, may magagawa ba siya? Wala. Wala ngang nagawa si Duterte, yung ama niya eh. Wala ngang nagawa sila Kibuloy, hinarangan pa ng mga supporters ni Kibuloy yon. May nagawa ba sila? Kaya yung ano na yan, ampaw naman yung banta na yan ni Pulong. O, wala. Wala silang, hindi nila kayang mag-people power kasi wala namang suporta ng tao. Wala naman silang kakayahan pabalik na rin ang AFP, ang PNP, wala. Kung i-impeach nila si PBBM sa loob ng Kongreso, ang karamihan ng kongresista, Marcos yan. Kahit na hindi na si Martin Romualdez ang speaker dyan, mahirap yan. Kaya, ewan ko, ano bang tinutukoy niya na ano bang pagbabanta ni Pulong na kapag sila daw ay ginalaw, katulad nga daw ng aso, pag kinagat, ay pag inapakan, kumakagat. Anyway, karapatan niya naman na magsabi ng ganyan. Pero sa dami ng pinagdaanan ng mga Duterte, pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Digong at pag-turnover sa ICC, maraming beses na rin sila na kumbaga piko na sila eh. Galit na sila sa mga ginawa sa kanila eh. Ano yan? Kaya lang sa kabila ng galit sila, sa kabila ng piko na sila, sa kabila ng asar na sila, wala namang magagawa sila. Dahil wala naman silang sapat na persona. Ang AFP at ang PNP hindi naman sasama yan sa kudeta o sa withdrawal of military support. Ang tao hindi naman sasama sa people power. Yung anong pagbabantaan sinasabi ni Pulong na pag tinapakan daw sila, mga Duterte, kakagat. Ang pinakamalala na sa kanilang nangyari yung pag-aresto kay Digong, wala silang pagdala magawa sa ICC. Nung nagrally sila sa Liwasan matapos yun, wala naman halos tao. Bunyog! Walang gusto sumuporta, attorney. Kaya puro lang yabang, di ba? Basta Leonardo, no? Bakit Pulonggoy? Sino ka ba? May nagawa ka ba nung ininaresto ang tatay mo? Wala. Yabang mo magsalita. Puros ka beer house. Mga tinakchak mo, mga tsak-tsak mga doon. Abusado, kayabangan mo kamoting to. Nagbata ka pa. Ano? Talaga ha? Mokong. Pero kumusta kaya yung cancer, Leonardo, no? Kumusta kaya yung binugbog niya, no? Wala tayong update doon. Ang tanong, buhay pa ba kaya yun? Ano sa tingin niyo, Mabsat? Buhay pa kaya?